pong magandang umaga po sa lahat at sa mga nagagandahang babae at lalaki. Yan, kagaya ko. Yan. Ayun, siyempre kayo muna manalangin bago po ang lahat. Ama namin sa pangalan po ni Jesus, salamat po sa iyo sa ita po sa pagkat. Ikaw po ang tunay na aming Diyos sa nagbigay ng buhay at ang sakripisyo kung bakit namin inaalala Panginoon ng iyong pagkamatay at pagkabuhay po. Papasalamat kami Panginoon sa bawat insayo na iyong bibigay at aming maririnig sapagkat ito po Panginoon ay para sa amin. Kasi Panginoon, hindi dapat Panginoon mawala Panginoon sa aming puso. Kaya ito po nabili niyo sa aming Panginoon bilang isang iyong mga anak Panginoon at pagsusunod. Samahan niyo kami Panginoon sa aming pag-aaral mula sa unang hindi Panginoon ng aming pakikinggan Panginoon sapagkat ito po yung nararapat naman Panginoon na sundin at dapat naman Panginoon na bigyan Panginoon na kalaga Panginoon at samahan kami ng iyong Banal na Espiritu Santo mula sa oras sa Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus sa tatungkol sa Panginoon. Amen. Amen. Sa po magandang umaga po sa lahat sapagkat kanina yung tinuro po ni Manny Sadi. So, totoo po yun dahil pinili po ni Kristo ang ating mga pinili po ang anak sa anak at pinili yung nanay sa mga anak. So, ibig sabihin po, lahat tayo may obligasyon sa isa na para kung sino man ang magkaroon ng pagkakataon na makilala si Kristo, ipakilala rin sa anak o ipakilala sa ama, sa nanay, sa mga magulang. Kapag hindi po natin dapat ipagdamot yung mga bagay na yan eh. Kasi kaya nga binili sa anak kung sakaling magkaroon ng magandang pandinig ang magulang o magandang makakuha ng salita ng Diyos o makakilala sa Panginoon, yung anak niya dapat yung dalhin. Ngayon, hindi lang nanay, agad yung anak. So kung kayo man mga anak ng dito at pakilala niyo ang Panginoon, ipagdamot na makilala ng nanay niyo at mamagulang niyo makakamali ang salita ng Diyos at ang Panginoon na naging sa atin. Sapagkat ito pong ating topic, wala ang unang uli, ang pinapaalala ng Panginoon, yung kaligtasan kung bakit sila sa krus. Amen? Ayon po sa ating salita, sa Matthew 7 at 27, 46, ang sabi dito, ito po yung sinabi ng Panginoon, yan, na mag alas 3. Sabi, sa iba po kasi yan ikasyam, di ba kung bakit Di ba natin karali? May natin ito, ikasyam, ang tatanghali. Basta sabi niya rin ito, ikasyam. Diyos ng Hudyo, kasi parang alanganin para sa Amerika at sa atin. Kasi kung papasinin niyo po ang oras na ganyan, tapansin ko lang po kasi ako rin dito eh. Parang Pilipino ko Hudyo sila. Alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Ele, lima, sabaktan. Isabihin ko, sabaktan. Di ba sa 75 verse sabaktani? Iba kasing version yan eh. Na ang ibig sabihin ito, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Amen? Sa tingin po natin na sinisisi pa ng Panginoon, si Ama? Diba? Hindi po. Hindi po niya sinisisi si Ama na kung bakit siya napako. Hindi niya po sinasabi, bakit mo ko pinabayaan? Yan, hindi po sinabi kasi baka Panginoon siya lang. Kaya nagtanong, doon na naman siya kung bakit mo ako pinabayaan. Alam kung bakit siya nagtanong? Nalalaman natin. Kaya bakit siya nagtanong dahil para sa atin yan, para maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng pagtatanong niya. Amen? Amen. Ano sabi po dito sa una po, dapat po natin na ang incident po na ito, incident na ating tatalakayin kung bakit po, ang sabi po dito sa pinaka, ang tanong po, pinabayaan ba siya ng Panginoon? Pinabayaan ba siya? Di ba? Hindi siya pinabayaan. Pinabayaan siya. Yan. Ang tatanong, bakit ba pinabayaan siya? Oo, pinabayaan siya. Hanggang pinabayaan siya. Kasi alam mo kung bakit? Kasi nasusulat na yan eh. At noon pa. Naisulat na yan noon pa. Bago pa mamamatay si Kristo, bago pa pinamalang si Kristo, nasulat na yan na siya ay papako sa krus. Kaya, sa mga pagkakataon na ito, itong salita ng Diyos, itong pagkapako ito, may sagwatan to ito. May sagwatan to. May sagwatan to ng Ama at ang Espiritu Santo kung bakit mo ginawa to. Ayan, kakayino. Malaman natin yan. Amen? Ito pinabayaan siya. Bakit? Dahil ito ay nasusulat. Sabi dito sa Awit 22, pakita po natin Awit 22:1. Ito po yan. Sulat na pa yan noon pa. Kung bakit. Kung bakit siya pinabayaan ng Panginoon sa Psalms. Okay. At least po tayo. Bukas mag-usapan tayo. Kasi bibili tayo malaking magandang pa rin na makita. Yan. Sabi dito, sa version na to, sabi tawag version to. Yan. Ito, dito tayo simula. Diyos ko,
Ang kanta ho to eh. Sa Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ako ng sakdo ngunit bakit di mo ako tinulungan? Di ba? Ibig sabihin, mula noon pa, hindi pa man napapako at hindi pa man sinasabi ng Panginoon, hindi pa man sinasabi ng Panginoon word na to, alam na ng Diyos Ama, nasasabihin niya. Ayaw ko bakit? Alam na. Kaya, iniyaan ng Panginoon na mapako siya sa krus at iniyaan ng Panginoon Ama na kung ano ang gawin sa kanya. Di ba? Di ba? Ganun po yun. Hinayaan siya. Dahil alam ng Panginoon at alam ni Jesus sa Panginoon na mangyayari ito. Di ba sabi siya, may sagwatan nga, ito nangyayari. So, kung bakit na sinabi ito, dahil sa atin. Para may malaman natin kung ano yung katotohanan. Kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon. Di ba? Yun po yung yung una. Pangalawa po, yung pinapoint po ng Panginoon dito. Ano po yung pinapoint niya ito? Ano po ang pinapoint ng Panginoon dito sa atin? Yan. Para po maunawaan natin bakit nagtanong si Jesus. Sabi sa 1 Corinthians, yan, para po, ano pong pwede po nito? 2 Corinthians 5:21. Yan. Kasi, una pa, sinabi na po yun, nasulat na yan kung bakit nagtanong sa Panginoon, dahil hinahanda na ng Panginoon. Hindi po yung natin. Yan, sabi ito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay pinuring na, makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matugid tayo sa harapan ng Diyos. Di ba napakasarap na sabihin? Napakasarap, di ba? Si Kristo po, yun po yung pinabuhay na atin po, pinakapuan po yung dito, nagsakripisyo ang Panginoon, wala siyang kasalanan. So siya malinis, samantala tayo makasalanan tayo. Amen? Yun po ibig sabihin ng Ama na dapat natin maunawaan. Kung bakit? Dahil tayo mga kasalanan, mga tayo, puro siya wala siyang kasalanan. Pero inari niya yung kasalanan natin dahil para lang sa ating kaligtasan. Napakaswerte niyo. Diba? Napakaswerte mo sa muna. Sabihin natin, napakaswerte. Napakapalag mo na dito ko si Charles na Prince of Peace. O ano man, nakilala mo si Kristo. Di ba? Tapos anong pinagagawa natin? Binabaliwanan natin ang bagay niya ito. Oh, siya sa pa akong sinabi niya. Parang gano'n lang. Ay, ele, sa bagay, nagpipilis tayo, nagpipilis. Ang mga ganyan bagay. Para hindi naman natin. Pero hindi natin nauunawaan kung bakit sinabi ng Panginoon dito. Kaya sinabi ng Panginoon ito para sa atin. At hindi lang sinabi ng Panginoon, hindi ginawa niya to para kanila, para sa kaligtasan natin na bawat isa. Kaya huwag po natin sasayahin kung ano man marinig natin, kung sakaling maunaman tayo sa magulang natin, na magkaroon tayo ng kaligtasan mula kay Kristo, i-share natin sa magulang natin. Huwag kayong manalo. Kaya yun ay pera. Basta yung kaligtasan, asawa mo, kapatid mo, anak, kay Panginoon, share mo. Well, minsan nagsisisir lang sa buhay. Kasi marami mga nakasalungan ka, kagaya ng mga driver ko. Ngayon, medyo naaalala ako mag-share ng salita ng Diyos. Pero nagbabahagi ako. Pero yung pagkakataon minsan hindi mo alam na ito din pagkakataon. Talagang napakahirap. Minsan. At parang napakasakit namin. Sabi ko, nung mula nakakilala ko kay Kristo, may utang na ako sa iyo. Sabi ko sa akin natin, bakit favor? Sabi ko na ako sa iyo. Hindi ko pa nababayaran. Ano ang utang natin? I-share natin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon, sinira niya ang buhay niya. Binigyan niya sa atin yung bagay niya. Nasa privilege na tayo yung makasalanan. Siya walang kasalanan. Palinis siya. Naprivilege siya sa sarili niya. Kapag naman ang natin, hindi natin siya makakilala sa buong. Di ba? Hindi ko sinasabi na napaliwalayin natin ito. Pero hindi natin nahalaga. Amen? Pangatlo. Ito po yung pinaka-benefits natin. Sabi po dito sa Isaiah. Ano ang benefits nito ng mga tao sa atin? Ng tao po sa atin. Amen? Sabi si Isaiah, si Isaiah. Yan. 52:4. Amen. Sabi dito, ito sabi ng Panginoon, Yahweh. Isaiah. Ganito ang sinabi ng Panginoon, Yahweh. Sabi ko Yahweh. Kasimula ng mga kasimula ang mga hinirang ako'y sa Egypto bilang mga layuhan. Pagkatapos, nailipon kayo ng mga taga-Israel. Parang magpariba. Sa ibang verse to. Na hindi man lamang binayaran. Ay, di ibang version to. Sige, punta tayo sa version na. Ang totoo,
Ito, different version. Sinugadan siya dahil sa ating mga pagsuway. Ito po ha. Isaiah 42. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang papuri, 53 verse 5. Isaiah 53. 53. Isaiah 53. Ibigan dyan, Isaiah 53. Tingnan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa 53 yan. magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat to ay gumaling tayo. Ibig sabihin, yung pagkakasala natin at yung ginawa ng Panginoon, natubos na tayo. Hanggang 5. Nagkaroon na tayo ng buhay. Amen? O, sige po. Nagkaroon na tayo ng buhay dahil sa mga lakay ni Kristo. Di ba? Ang pinaka-benepisyo natin dito, yun yung nagkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba? Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na walang ibang magbibigay sa atin kundi si Kristo lamang. Amen. Di ba? Naniniwala ba tayo ng tayo ligtas na? Amen. Men, sabi po sa John 3:16 to 17, gusto po natin, ilip po natin yan. Ay, sabi po dito, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ituloy po natin para malaman natin. Sa sanglibutan, sabi po, di ba? 16:17 po. Guys, 17 po. Para malaman natin. Ito po yung pinaka-diretso niya. Sige po. Sapagkat, gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Hindi po yan si Kristo yung nag-servisyo. Anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sila sa 17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Sino ba sanlibutan tayo? Di ba? Kundi upang iligtas. Ito sa pamagitan niya. Napakasarap sabihin at napakasarap isipin, di ba? Hindi siya punta dito na, magpapakapako ko dito, sasabihin ko, Ama, bakit mo pinabayaan at papabayaan mo na rin sila? Parang ganyan. Di ba? Hindi. Sinabi ng Panginoon kung bakit. Kung bakit tayo dintas ng Panginoon, kung bakit. Bigyan ko rin po ako sa inyo. Di ba? Dahil po sinabi, gusto kasi ng Panginoon na maunawaan natin yung mga bagay na ito. Kung bakit sinabi ng Panginoon yan. Kung bakit meron sa guwatan. Yan sabi ko. Sino po bang may asawa dito? At may anak. Sige po. May isang kwento po, may isang bata at mag-asawa. Sabi ng anak, Mama, bakit? Gusto ko kumain ng santol. Umaga gusto niya kumain ng santol. Kumain ng isang prutas. Ang sabi ng nanay, huwag ka kakain ng prutas na ganito sa umaga kasi baka sumakit ang tiyan mo. Sino-sento yung bata eh. Ay, sabi naman, yun sumagot si tatay. Ay, ganun ba, mami? Nanay, sasakit ba ang tiyan ko pag kumain ako lang? Santol? Diba? Naiintindihan nyo. Ganun yung ginawa ni Kristo, nagtanong siya. Parang sinabi namin, ito, makasalanan to. Dapat hindi mo gawin. Diba? Ganun ba? Oo. Pag kumain ka ng puso, sasakit sa tiyan mo, gaganyan-ganyan ka. Kumbaga, magtatai ka. Ganun ang sinabi ng dalawa. Bakit may sagwatan ko? Alam mo bakit? Nagtanong ang Panginoon, sabi ng Ama na makasalanan tong tao na to. Kasalanan niya gagawin mo, anak. Huwag mong gawin yan. Ngayon, ibig sabihin, ang tinanong naman ni Kristo, bakit mo akong pinabayaan? Sabi naman ng Ama, bakit mo pinabayaan? Sabi ng natatay, kaya relate ko lang to. Na, ay ganun ba? Bawal ba kumain ng santo sa mabasa mo? Ganun po yung sabihin yun. Kung bakit ang kasalanan natin, minsan hindi natin alam kung ano yung sabihin ng kasalanan natin. Kaya pinapaliwanag dito sa kwento na ito na masama yung kung bakit tayo tinubos ng Panginoon. Kung bakit sinabi niya na bakit mo pinabayaan. Hindi ko sinabi ni Kristo na para sabihin pamukha sa Ama na pinabayaan mo. Hindi. Gusto ng Panginoon na malaman mo kung bakit mo sinabi yun. At yun po yung sinasabi ko na dapat mo malaman kung ano yung kaligtasan na binigay sa iyo. Kasi hindi natin nauunawang minsan yung kaligtasan na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang alam lang natin, napako lang siya. Napako din sa krus. Tapos na. Pero dapat natin malaman kung bakit tayo kailangan maligtas at kailangan maligtas ng ibang tao. Share the Bible. Naganap na. Tapos na lahat ng bagay na ito. Sabi sa Biblia. Nagawa niya lahat ng bagay para sa iyo at para sa atin. Bakit hindi mo naman gawin para sa iba? Para malaman niya po siya, para malaman niya pa na may kaligtasan din siya at may utang siya. Amen? Sige po, tayo po muna natin. Purihin ka aming Diyos.
Purihin ka aming Ama sapagkat ang kaligtasan po, Panginoon, yung binigay mo, Panginoon. At hindi mo sinabi, Panginoon, upang subatan ang Ama upang magtanong ka, Panginoon. Kaya nagtanong ka doon para malaman namin kung ano yung nais mo sa aming buhay. At para maintindihan namin na, uy, may kaligtasan pala kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy po namin, Panginoon, na darama at natatamasa sapagkat ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na nagpapahanga sa amin, Panginoon, na kami po yung das. Na kami po, Panginoon, ibigyan ng buhay na walang hanggan, Panginoon, sapagkat ito po, Panginoon, ay regalo mo para sa amin. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pagkapako sa krus. Salamat, Panginoon, sa pagtigis ng iyong dugo sa krus, Panginoon. Dahil, Panginoon, doon po kami, Panginoon, nagkaroon, Panginoon, ng liwanag at pag-asa, Panginoon, na minsan nilay makita sa tao, hindi sa iba mo. Salamat po sa inyong kaligtasan, sa iyong salita, Panginoon, sa umalang ito, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Alam po mo sa amin. Amen. Malapang po natin, Panginoon, sa